Okay, magandang araw po. We provide families. Kumusta na kayo dyan? Ayan, ito po si Dr. Ray Salinel Jr. Andito naman po tayo sa ating pong segment, sa ating pong part na health advice ni Dr. Ray Salinel Jr. Lagi kayong tumambay dito ha. Marami kayong matututunan. Ang fatty liver actually is an ultrasound diagnosis. Hindi mo pwede po malaman ng isang doktor kung may fatty liver ang isang tao by just merely looking at the patient. Ang kinakailangan talaga, mayroon kang ipipresenta or may i-request sa doktor mo na ultrasound. Nakikita po ng doktor na medyo increase yung kasi alam niyo po yung ultrasound, sound yun eh. Okay? So nakikita yun ng radiologist. Ang radiologist po or sonologist, sila po yung nagbabasa po ng ultrasound. Okay, pagka naka-receive kami ng resulta na fatty liver, binibigyan na kaagad namin ang pasyente ng advices. Napakarami po. Okay? Number one, wala naman actually gamot. Walang gamot po for fatty liver. Okay? But then, since na nababalutan ng taba yung atay ng pasyente, okay, kinakailangan iwasan yung taba. Kasi pagka nababalutan po ng taba, yung liver ng pasyente po, magkakaproblema po siya sa metabolismo or panunaw. Okay? Ang ating pong liver ay nagtatrabaho 24 hours, 7 days. Hindi mo natutulog yan. Kahit tulog po kayo, nagtatrabaho po yan. Ano ba trabaho ng liver natin? Lahat po ng kinakain ninyo, nalalanghap po ninyo, iniinom ninyo, okay, yan po'y dumadaan po sa ating liver. Siya naglalagay kung saan ba dapat ilagay si protein, si fat, si carbohydrates, si vitamins and minerals. Saan ba natin dapat ilagay yon? Okay? Yung mga kalat, saan ba natin dapat itapon? Okay? Trabaho po ng liver po natin yon. Now, pagka sobra pong, number one, sobrang kain mo ng taba talaga. Okay? Number two, fatty liver now is one risk factor for type 2 diabetes. Imaginein mo, okay? Pagka may, ang pasyente po ay hindi nakokontrol ang blood sugar, more often than not po, nagkakaroon ng fatty liver. Okay? Lumalabas din po yan pagka medyo manginginom din yung pasyente. Okay? Obese yung pasyente, walang exercise. Kaya naman po ang number one talaga, no? Conventionally, ang number one na nire-recommenda ko sa aking pasyente, exercise. Kinakailangan kang commending, mag-exercise, brisk walking, swimming, Zumba, yan, ano pa ba, treadmill, cycling, yan po ang kailangan po natin. Now, bibigyan kayo o binibigyan kayo ng mga suplemento ng inyo pong doktor para po tulungan po natin yung ating liver. Okay? Ngayon, among our products, Alta Immune, Alta Prima, Alta Ultima, alin kaya doon ang pwede natin gamitin? Actually, among our products, sa tingin ko, yung may basil ang maganda nating i-recommenda sa mga pasyente natin na meron pong fatty liver. Okay? Meron pong pag-aaral talaga dyan, meron din pong mga may available commercially, no? Basil talaga, basil capsule. But then, sa mga readings ko kasi, I found out na yung mga berries, no? Yung mga berries po, ano ba yung berries? Yung mga pamilya pa ng ubas, mga strawberry, blueberry, blackberry, yan, chokeberries, ayan. Na meron po yung Alta Ultima po natin, okay. Meron din po yung Alta Prima din natin, di ba? Ay nakatutulong din po sa kalusugan ng ating atay, ng ating liver po. So, whichever pwede naman natin i-recommenda, no, sa ating pasyente. But then, syempre ito yung suplemento. Ang kailangan pa rin talaga natin, prevention, okay, preventive measures, at tulungan natin pasyente. Paano yun? Sabi ko nga po, napakalaki po na may tutulong po ng exercise. Regular exercise po, aerobics, no? Zumba, jogging, cycling, swimming, treadmill, brisk walking, no? Malaki po may tutulong. Siyempre, tamang pagkain din. When you say fatty liver, taba. So, bawasan natin yung taba po natin. Baboy, baka na rin. Alam niyo po ba, pagka kayo po ay malakas kumonsumo po ng mga carbohydrates or mga sweets, iba po yan, napupunta rin po sa fatty liver, no? Kaya po, ingat-ingat po tayo, lalo po yung mga beverages
Yung mga beverages po, yung mga commercially, mga beverages po, yung maraming sweets. Naku, mga processed sweets po. Ayaw natin yan kasi po eventually po magiging triglyceride yan, magiging sebo yan, at naku, mababalot ng taba yung ating pong liver, fatty liver ang tawag natin doon. Alam mo, based on my readings talaga, ang daming mga aspeto ng kalusugan, mga problema sa kalusugan natin ang pwedeng tugunan na makatutulong po sa kalusugan po ng ating po mga pasyente, no? Like, for example, itong fatty liver, sabi ko nga po yung may basil. So, malaki rin po may tutulong kung, for example, naubusan ka nung ating pong Alta Immune, pero meron ka nung Alta Prima, pwede mo rin siyang inumin, no? For your liver. So, ang importante pa rin, yung pong tamang pagkain saka regular exercise. Prevention is better than a pound of cure. Napaka-old cliche, no? Napaka-hikay, napaka-simple, pero actually po, malaking-malaki po talaga ang nagagawa po ng preventive measures of prevention. Kaya, huwag niyong sayangin po itong presensya ng ating pong Alta Immune, Alta Prima, Alta Ultima. Gawin niyo pong lagi pong uminom ng ating pong mga produkto, mga kaibigan, mga We Provide Families po sa inyo. Okay? Rise and shine!